Nanay mo na Wala po. Bakit po? yung bayad niyo sa upa. 2 linggo na kayong late Hindi po ba nagbabayad si nanay? Nag-iwan na ho kasi ko sa kanya ng pera pang bayad ko sa upa. Walang inaabot sa akin ng nanay mong mahusay. Ha? Ganun ho ba? Pasensya na ho kayo, sir. Ibinayad ko na ho kasi sa utang yung pera ko rito. Diyos ko, na naman. Babalik ako sa isang araw. Pag di pa rin kayo nakapagbayad ng utang, mag-impake na kayo. Sabihin mo sa nanay mong mahusay, nakakapagsugal siya, di siya nakapagbayad ng utang. Pasensya na ho ulit. Nandiyan ka na pala. Nay, ano po? Nak, baka may extra kang pera dyan. Nayaya kasi ako nila kumari. Alam mo na, kahit konti lang. Nay, kakabayad ko nga lang ho ng utang nyo kanina. Di naman ho kayo nag-iwan ng perang pambayad. Pera ko ho yung ginamit ko. Tapos naniningil na ho yung may-ari ng bahay. Nay, di ba ho nagbigay ako ng pangbayad sa inyo ng upa? Bakit hindi ho kayo nagbayad? Nasaan ho yung pera? Siguro pinangsugal nyo na naman ho. Tapos isa pa, dumating na ho yung bayarin sa kuryente. Disconnection na ho. Aba, inabot mo lang naman sa akin yung pera. Hindi mo naman sinabi sa akin na para pala sa upa ng bahay yun. Saka ano bang mali ko? Akala ko sa akin kaya ginastos ko. Saka bakit pa ako nagagalitan? Di ba't responsibilidad mo naman yung mga gastusin dito sa bahay? Nay naman, maliit nga lang ho sahod ko. Rumarakit nga lang ho ako. Alam niyo naman hong mahirap maghanap ng trabaho dahil hindi ako nakapag-aral. Hindi ko nakasalanan yun. Wala ka kasing diskarte sa buhay. Tingnan mo yung mga anak ng kumari ko. Kahit hindi nakapagtapos, may magagandang trabaho. Ang sabihin mo, tamad ka lang. Kung ayaw mo magbigay ng panggastos dito sa bahay, sabihin mo. Nay naman, Ay naku, Cherry. Wala akong pakialam kung anong gawin mo sa buhay mo. Ang gusto ko, pera. Yun na nga lang maisusukli niyo sa akin sa pagpapalaki ko sa inyo eh. Hindi niyo pa magawa. Kung gusto mong mag-aral, bahala ka sa buhay mo. Cherry! Hoy! Andiyan ka na pala. Upo ka. Talaga. Uy, kamusta ka na? May lakad ka today? Wala nga eh. Di sakto pala papatulong sana ako sa project ko. Pero huwag ka mag-alala, same deal tayo. Magbibigay naman ako ng bayad sa time mo. Pag may kailangan ka lang talaga, tsaka mo ko naaalala. Hoy, hindi grabe ka. Malapit na kasi yung finals namin, tapos sunod-sunod yung mga projects, activities, alam mo naman. Tapos nauutosan ako sa bahay. Di ayun, kapos talaga ako sa oras. Ano ba yung project mo? Yun sa entrepreneurship. Ito yun. Nag-a-analyze kasi kami ng mga newest product na alam namin. Sige. Cherry,
Oh, Nay. Manong ko dito. Ano ulam? Nakapagluto ka na ba? Hala, pasensya na, Nay. Nalingat po kasi ako sa oras. Nagpapatulong ko kasi si Jen ng project niya. Ano? Anong oras na? Wala pa rin pagkain? Lintik na buhay ito. Kung ano-ano kasi naatupag mo. Project. Mapapalaman ka ba niyan? Aalis na nga lang. Lintik. Grabe na yung nanay mo ah. Hayaan mo na. Ay, hindi pa yung mga spoiled brat na anak. Grabe kung makapag-demand. Hindi ko na nga alam ang gagawin ko eh. Ayaw ni nanay huminto sa pagsusugal. Gastos lang naman ang nakukuha niya. Tapos sa akin lang din naman humingi ng pera. Lahat nga ng bayarin dito sa bahay, sagot ko na. Eh, sino bang nanay sa inyo? Ewan ko ba? Yun daw kasi yung kapalit ng pagpapalaki niya sa amin. Problema ko pa nga yung pang-upa namin sa bahay. Ginastos kasi ni nanay yung pangbayad. Pag di daw kami nakabayad, papalayasin na kami. Pwede naman kitang pahiramin eh. Baka pagbayad lang kayo ng renta. Saka balik mo na lang sa akin kapag nakahanap ka na ng racket. Tsaka alam mo, kung nahihirapan ka maghanap ng trabaho, why not create your own, diba? Paano? Entrepreneurship. O siya, mauna na pala ako. Sige, hatid na kita sa labas. Oo, sige. Tara. Ito na pala yung project nung matapos natin. Salamat ah. Ano nga? Sige na. Ito nga pala yung sinabi ko kanina. Huwag kang mag-alala. Bayaran mo na lang ako kapag kaya mo akong bayaran. Tsaka yung sinabi ko sa'yo kanina, pag-isipan mong mabuti ah. Tutulungan naman kita eh. Sus, hindi ko nga alam kung kaya ko yun eh. Trabaho nga, hindi ako matanggap dahil wala akong pinagtapusan. Gagawa pa kaya ng sarili negosyo. Tsaka ang gastos lang nun. Diba? Hindi ka magagawa agad sa malaking pagkakitaan eh. Lahat naman nagsisimula sa maliit. And trust me, kaya mo yan, din ka kaya. Kaya nga si Yoko pumupunta kapag sa mga projects eh. Bahala na. Ako, mauna na ako sa iyo. Ingat ka. Bye-bye! Magandang araw ho, sir. Iabot ko lang ho sana yung bayad ho sa upa. Salamat naman kung gano'n. Magtatanong lang din ho sana ako. Ano eh? Baka kailangan nyo lang po ng tagapaglaba, tagapaglinis, o taga-asikaso po ng bahay nyo. Naghahanap po kasi ako ng racket para ho may mapagkakitaan. Ako? Pasensya na yun eh. Sa totoo lang, medyo gipit din talaga kasi kami ngayon. Kaya medyo apura din talaga kami sa paniningil ng bayad ng upa. Ganun ho ba? Ayos lang ho. Salamat pa rin ho. Mauna na ho ako. Sige, mag-ingat. Nay, o ano? Baka ho pwedeng pahingi ng pera. Bibili lang ho ako ng pagkain para may makakain ho tayo mamaya. Ay, nako, wala. Talo nga ako eh. Hingi ka pa. Saka, gawin mo muna ng paraan. Mangutang ka dun. Saka wag ka nga dito. Minamalas ako. Jen! Uy! Tere, nasadya ka! Busy ka ba? Pasensya ka na. Hindi naman. Ano ba nga? May problema ba? Mangungutang sana ako. Pakabili lang namin ng bigas. Sungkala na naman kasi si nanay. Parang nanay mo talaga eh. Oh, Salamat. Tsaka nga pala, Jen, tungkol dun sa sinabi mo nung nakaraan. Tulungan mo naman ako. Paano ba yun? sabi niya, uy, makikurious ka rin eh.
Well, may mga steps kasi yun na kailangan mong sundin. Kung gusto mo lang naman gawin. Una, dapat kilalanin mo muna yung sarili mo. Mas madali ka kasing makakapag-produce ng isang bagay kapag gusto mo talaga yung ginagawa mo at di ka napipilitan. Ngayon, kapag alam mo na yung mga kaya mo at mga gusto mo, hahanap ka ngayon ng mga problema sa paligid mo. Ano sa tingin mo yung mga kulang pa? Ano yung sa tingin mo yung mga bagay na dapat pang i-produce gano'n? Sunod, kapag naisip mo na yun, iisip ka ng gagawin mo. Doon nagpapasok yung pagiging entrepreneur mo. Gagawa ka ng sagot o solusyon sa problema na nakita mo. Na magbibigay din sa'yo nakita, gano'n. Kapag nakapag-desisyon ka na, magpaplano ka na. Dapat i-consider mo talaga if kikita ka sa gano'n. Tapos syempre, kailangan mo ng puhunan. Tapos doon ka na magsisimula. Sus, huwag ka mag-alala. Tutulungan kita. Suportado kita. Wait, salamat ha. Sus, walang anuman. Para namang di magkaibigan, no? Hey, Cherry, salamat pala sa pagtulong. Ito pala na pag-usapan natin. Oh, maraming salamat po. Salamat nga po at sinabihan niyo ako para magkaroon mo ako ng racket. Pero sa totoo lang, magaling ka pala magluto at masarap pa. Susunod na may okasyon, kukunin ulit kita ha. Wala pong problema. Maraming salamat po ulit. Mauna na po ako. Sana makabuhay ako ng halaman para may maani. Pandagdag din to sa bahay para hindi na bumili ng mga gulay. Mabuhay tayo ha. Hey, Cherry! Uy, may sili ba kayo? Pinakihingi kasi ko eh, pero kahit bayaran ko na lang. Ang layo pa kasi ng palengke dito eh. Oo, meron. Gano'n ba karami? Konti lang, pangluto lang namin. Ito, oh. Uy, marami na palang bunga. Maipon yan, sayang. Ano kayang pwedeng gawin rito? Mabili po. Ano po yun? May yelo po. Ay, naku, wala na. Nagkakaubusan kasi dahil sa sobrang init eh. Oo nga po, wala nga po sa ibang tindahan eh. Sarap po naman ang malamig na yung taginit. Oo nga. Sige ho, salamat po. Okay, sige. Ate, ano yan? Ice candy. Pabili naman po kami. Buti na lang wala yung pag-aasay dito. Oo nga, madalang kasi titinta ng ice cream at ice candy dito. Uy, sa tigali! Diyan lang sa mga chahin ko, nagpalaba eh. May gagawin ka pa ba? Wala na. Wala na, bakit? Tara, merienda tayo. Dito kita. Sige po, tara! Nay, mano. Hindi na pala kayo. Tita, mano po. Merienda po, tita. Salamat naman. Nga pala, Cherry. May pala ba yung tsahin mo sa'yo, di ba? Eh di may pera ka dyan. Luto ka ng pagkain mamaya ha. Sige na, mamaya na lang. Punta muna ako sa kamatik ko. Duduti na naman si tita. Ayun ako. Dami niya ng mga lang, tiris. Oo. Bunga yun ang puno din sa may gilid ng bahay namin. Pinangunguha ko tuwing umaga. Sayang nga eh. Gusto mo ba? Ang dami kasing bunga, nagkakalaglag lang. Sige ba? Ito nga lagi kong kutkutin dito sa bahay. Araw-araw ba naman? Gawin mong ano? Shake. Ha? Kung ano-ano sinasabi mo. Uy, malay ko, di ba? Makakain nga natin ng ganyan. Yan, gawin ko kaya itong ice candy. Tapos, ibenta natin. Oo nga, na-try natin? Tulungan mo ako mag-experiment. Sige ba? Tara. Sarap! Tikman mo, Jen! Weh,
patikim? Oo nga no. Oh, di ba? Perfect. Mag-plastic na tayo. Tapos kapag matigas na, try muna natin ibenta sa mga kapitbahay. Oo nga, sige. Uy, Cherry, tara na! Bilit lang. Masyado kang excited. Ito na. Tara na. Go! Oh, saan kayo pupunta? Nay, gumawa po kaming ice candy. Susubukan po namin ibenta. Baka puro gastos na, alam mo yun. May pagkain na ba? Opo, nakaluto na po ako. Okay, sige, sige. Gugutom na ako. Ice candy! Ice candy po. Ice candy po. Ice candy po kayo. Uy, ice candy. Ate, anong flavor niyan? Alateris po ate. Bago yan ah. Ganun? Magkano po? Magkano po? Sige po, pagbilang mo po kano. Tumura lang po. Bibili mo kami, Ali. Uy, sige, sagot ko na. O, 4. 4 po. Masarap nga. Candy! Ice candy po! Pabilis po! Ice candy! Isa lang po. Ate, ano yan? Ice candy. Oh, ang galing. Nakaubos na tayo. Oo nga, ito ang gaganda pa ng feedback ano. Magkano kaya tayo? Baka excited na ako. Alam mo, halos katumbas na to ng 3 racket ko sa isang araw. Nagtinda lang naman tayo. Uy, edi mabuti. Kahit mainit sa labas, ano, worth it naman lahat. Oo, tama. Kaya sulitin na natin hanggat maraming bunga yung puno ng alateris. Gumawa tayo ng gumawa. Tapos pwede din tayo mag-isip ng bagong flavor para kung wala nang bunga yung puno ng alateris, may maititinda pa rin tayo. Oo, tama ka, no? Pero at least naman alam na nila na nagtitinda ka ng ganyan, di ba? Tsaka medyo looban kasi tayo. Tapos yung mga tindahan, medyo malayo dito. Uy, si Cherry yun, oh. Asan? Ayun, nagtitinda yata. Oo nga, no. Naglalako na lang pala siya ngayon. Ano nangyari? Ewan ko ba? Dati yung talino niya, di ba? Tapos ngayon, dyan lang siya mauwi. Uy, Cherry, ikaw na ba yan? Uy, Ali, Angge, kayo pala yan. Bili naman kayo, ice candy. Ice candy? Anyari sa'yo, Cherry? Ba't nagtitinda ka na lang? Walang mahanap na trabaho eh. Paano ka naman makakapaghanap ng trabaho hindi ka naman nakagraduate? Tingnan mo kami ni Angge, graduate na. Ako, may trabaho na ako sa Maynila. Si Angge naman, nasa resort na rin. Ganun ba? Buti pa kayo. Hindi kasi kayang tususan ng nanay ko yung pag-aaral ko. Kaya ito, nag-iipon ako para sana may pagpatuloy ko pa rin yung pag-aaral ko. Kailan ka pa makakaipon yan? Tsak, ang tanda-tanda mo na pero nag-aaral ka pa. Kung ako sa'yo, pagpatuloy mo na lang yung pagtitinda mo. Hoy, ano ka ba? Bakit? Totoo naman ah. Baka nakakalimutan mo, dyan din ako galing. Di ba nga nangungutang pa ako sa'yo? Hindi tayo pare-parehas ng buhay. Malay mo, nauna lang talaga tayo. Pasensya na kayo. Ang totoo kasi niyan, lulong si nanay sa bisyo ng sugal. Kaya hindi ako nakapag-aral. Kaya ito, sariling sikap. Hindi lang kasi ang sarili ko ang responsibilidad ko. Okay. Hayaan mo na yan, Cherry. Pabilan mo na lang ako. Uy, baka di safe yun ha. Ay, kung ayaw mo, bala ka dyan. Masarap nga. Gawa mo lang to? Masarap. Talaga ba? Tikim nga rin kahit isa lang. O ano, masarap no? Oo na, masarap nga. O eri, bayad namin. Pasensya ka na, Cherry ah. Huwag mo na kaming suklian. Totoo ba? Salamat. Ingat kayo. Uy, Mary, pumasok na ako ah. Ano, tara na. Ako madami ng tao sa school eh. Tara. Sa wakas nga, makakapag-aral na uli ako. Ako, deserve mo yan. Sa dami ba naman ang pinagdaanan mo eh. Salamat ka mo sa tulong mo. Sus, wala yun. Tara na. Oh, saan ka galing? Ano, unay?
Sa eskwelahan ho, kasama ko si Neljen. Nakapag-enroll na nga po pala ako ngayong taon na. Enroll? Saan ka naman kumuha ng pera? Sa naipon ko po sa pagtitinda na, yun po talaga ang plano ko. E, paano yung mga gawain dito sa bahay? Huwag po kayong mag-alala na, kaya ko naman po pagsabayin. Eh, yung mga gastusin. Magtitinda pa rin naman ho ako na kapag wala akong klase. Halika nga mo po ka dito. Anak, pasensya ka na kung di ako naging responsable ina para sa'yo. Napatawad mo rin sana ako sa mga pagkukulang ko bilang nanay mo. Oh, wala po yun na. Hindi ko naman po kayo kayang pabayaan. Nanay ko po kayo. Saka tayong dalawa na lang nga po ang magkasama. Isa lang naman po ang hinihiling ko. Mapakalagaan po natin ang pera. Dahil mahirap po ang buhay ngayon. Sana po tigilan niyo na po ang pagsusugal. Wala. Hayaan mo. Hindi na ako magsusugal mula ngayon. Imbis na magsugal ako, sisikapin ko na lang makahanap ng racket para makatulong ako sa pag-aaral mo. Maganda yun na Sige po. Mare! Mare? Wait lang. Mare, tara na. Mare, pas mo na. Hanap ako ng racket eh. Alam mo na, bagong buhay ba? Nax, sige, una na ako. Sige, ingat. Pabili po. Ano yan? Candy po ba? Ay, oo, meron. Cherry, may bumibili. Yan na po. Ikaw na naman. 20. Saka bayaran mo na lang ako kapag nakahanap ka na ng klase. Nay naman. Go! Uy. Ano? Anong oras na? Wala pa rin pagkain? Lintik na buhay ito. O ano-ano kasi natupag mo? Project. Mapapalaman ka ba niyan? Aalis na nga lang, lintik. Ano mo ako? Go. Oh, ayun na naman. Go. Oh, Diyos ko, ayun na naman. Babalik ako sa isang araw. Pag di pa rin kayo napag-utang, mag-impake na kayo. Ay, sige! Bili na po. Saan ka galing? Diyan lang sa magtsahin ko. Nagpalaba eh. Sige, gawin ka pa? Wala na, bakit? Tara, bibigyan kita eh. Go! Ayaw. Go! Sa kanila. Ala si Cherry dyan. Ang sabi namin. Yun lang akin. Nahanap ako ng racket eh. Alam mo na, bagong buhay.